prior sa appointment namin mga kasweet lang, syempre, naka-gather na kami ng requirements namin para sa aming Schengen visa. Kasi, hello mga kasweet lang! And, hello! Nandito na nga tayo sa Stansted Airport mga kasweet lang. And guess kung saan kami pupunta. Secret! Saan yung husband ko? Nasa likod mga kasweet langs. And 5 o'clock pa naman yung flight namin. Kaya may 2 hours pa kaming spare time para maglakad-lakad dito sa duty-free mga kasweetie babs. Kain tayo guys ng naked burritos. Turam ako isa. Sarap ng burritos. So, the best water. So mga kasweet lang, pupunta na tayo sa gate 37 for our flight to Sofia. My husband. It's gonna be our first time to go to Europe, kaya I'm so excited. And ayan nga, tignan mo naman mga kasweet lang, nagkulot pa talaga ako. Ayun yung husband ko, oh, tignan mo naman yung husband ko, nakasimangot. Parang napakamahal ng smile niya talaga. Kanina nahihiya akong mag-video doon kasi napaka-busy ng airport. Wala tuloy akong masyadong video, kaya i-share ko nga pala sa inyo kung paano kami nakakuha ng Schengen visa, at the same time kung paano mag-appointment. Oh, nalaglag ang aking neck pillow. So ayan, nauna ng aking husband. Gate 37 kami. Hello mga kasweet langs! Good morning po and welcome for today's vlog. Mga kasweet langs, ayan na nga, nakabihis na tayo. So, outfit check. Outfit check muna tayo. Okay, so this is gonna be my outfit going out today kasi mainit talaga siya today. It's 30 degrees here in Bulgaria. So, we are getting ready to get our breakfast and it's about 9 o'clock in the morning. So, I was gonna see you later. Good morning mga ka-sweet langs! So, nandito na nga tayo sa Bulgaria. And this is our first European country to visit. And so, para kaming nasa Turkey mga ka-sweet langs kasi ang daming mosque sa paligid namin. Look at that. Yeah, kasi malapit na din kasi dito ang Turkey. Ang most specifically is Istanbul. And look. It's so beautiful here. And hindi mo naman, oh mga ka-sweet langs. Look at that. Diba? Kaso hindi naka-open yung fountain niya mga ka-sweetie babes. So, ito yata yung, hindi ko sure kung ito ba yung gallery nila. So, mga ka-sweet langs! Dito na kami sa Sepguka Serdica. So, ayon sa aking pagbabasa, na-discover daw ang ruined na to while they are working out to the way to make a subway. So, nandito lang talaga siya sa city center, mga ka-sweet langs. So, eto siya. Pakita ko sa inyo. So, ito na yung train station nila. And then, ayan na siya. Dito na. Ayan yung, nahukay daw nila ito nung gumagawa nga sila ng, ayan, it's Archaeological Exhibition, Ancient Serdica. Yan yung ruins. Siyempre, mag-picture tayo dito kahit isa lang. So, ayun ang aking husband. Mga ka-sweet langs, ano ba yung pre-process namin para makapunta dito? Siyempre, nag-apply kami ng Schengen visa. Specifically, ako. Nag-appointment lang yung husband ko, di ba? Ang galing-galing. Una, gumawa ako ng account ko sa VFS. And then, nilagay ko ang Germany. So, una, walang appointment. So, ang ginawa ko, naghanap ulit ako ng ibang country of destination. Nag-try din ako ng Prague. Walang appointment. So, nung nag-try ako ng Switzerland,
may appointment, pero ang layo sa VFS, ang Manchester. Hanggang liko ng the other day, may available appointment sa London para sa Schengen visa. Tinab na namin yung opportunity. And then, ang binayaran namin sa VFS is more or less nasa 200-ish. So, nag-collect sila ng biometric data namin. Prior sa appointment namin mga kasweet lang, syempre, naka-gather na kami ng requirements namin para sa aming Schengen visa. Kasi hindi naman i-upload yung mga requirements mga kasweet langs. Ipapakita mo na lang talaga on the day of your appointment. Kaya, I think 1 week before appointment or mga 10 days before is naayos ko na lahat ng requirements namin ni husband. Before kami nag-visa appointment, nag-gather ko na lahat ng requirements namin ni husband. And upon booking, hindi ka muna magbabayad ng appointment fee or visa fee kasi doon ka na magbabayad sa mismong VFS. So, ano ba yung mga requirements na sinabit namin ni husband? 'Di ba? Yung requirements na yun is tigi-isa kami. First and foremost, marriage certificate, syempre, kasi para patunay na mag-asawa kami. Kung couple kasi kayong pupunta, kailangan yung marriage certificate. Tapos pangalawa, employment contract. Yes, mga kasweet langs, kumuha kayo ng employment contract nyo sa mga employers ninyo. And then third is the bank statement. Bank statement for the previous 3 months. Kailangan mo yun, 3 buwan talaga. Yung amin nga yata, ginawa kong 4 months kasi libre lang naman ang print. And then after that, syempre, kailangan mo ng ibang nag-submit din ako ng proof of address namin. So, ang nilagay ko is yung tenancy agreement namin ng landlord namin sa bahay. And then, kung may European friend kayo na taga doon, syempre, kailangan nyo ng invitation letter nila. And then, yung covered letter na yun, i-explain mo kung bakit ka pupunta ng Germany. Syempre, sasabihin mo, for tourist, I'm gonna be visiting my friend. Tapos ano yung patunay mo ba na babalik ka at hindi ka magti-TNT sa Germany? So, yung letter from your employer na ikaw employed, and then at the same time, nandun din yung naka-specify din yung kung magkano ang salary mo. So, parang proof talaga na hindi ka kawawa dito, charot. Proof na may income ka, ganyan. At hanggang babalik ka dito. Ay, babalik ka sa UK. Nag-submit din kami ng travel insurance for couple. Book plane tickets, hotel accommodation, at syempre, yung UK share code namin. Kung makumply mo lang ang mga requirements na kailangan para sa trip mo, malamang sa malamang, ikaw na ang susunod na mag-Europe. Manifesting na ikaw ang susunod sa amin. Good luck sa inyong Europe travel journey. Ayun naman yung mosque. Yung pinakamalaking mosque dito sa Sofia, yung Nevsky Cathedral. So, yeah, dun yung head off namin. And then, after that, maghanap na kami ng breakfast kasi hindi kami nakapag-dinner kagabi gawa ng 12 midnight na kami dumating ng hotel. Wala nang mga masyadong bukas na mga restaurant. And then, bumili kami ng noodles. Wala namang hot water sa hotel. Can you believe that? Nakaka-disappoint, diba? Pero, ang kagandahan sa hotel namin is ang lamig ng aircon. Alam mo yun, na-miss talaga namin gumamit ng aircon. As in, ang lamig ng aircon niya. Nakaduve kami. At the middle of summer, nakaduve ka, girl. Diba? Mabilis lang naman yung result ng visa. Kung it's either approved ka ba or hindi. It took us, I think, 5 working days bago namin nalaman yung result ng visa application namin. And then, pinadala na lang yung passport namin sa bahay, dineliver via Royal Mail. Tapos, kasi kung na-interview ka naman sa visa application, hindi naman porket nagpa-interview ka na is bibigyan ka na nila ng visa. Kasi mabuti na lang talaga at okay naman yung visa application namin. Kakabaka ba much talaga.